yung ating telepono na ginagamit ngayon at siyang pwede po niyong padalhan ng inyong mga katanungan legal at problema sa batas o di kaya pati na ng inyong mga mensahe. Inuulit po natin yung ating panawagan ng mga kandidato. Baka gusto po niyong mabanggit ang inyong mga pangalan, ang mga posisyon inyong tinatakbuhan, ang inyong mga barangay. I-text po kay Atty. Batas Mauricio at babasahin po natin yan pong mga pangalan, mga posisyon at mga barangay ninyo para magsilbing serbisyo publiko. Para bagang know your candidates. Yan, dito po sa atin sa Kakampi Mo ang Batas sa DYMS Action Radio Logan, DXAS sa Far East Broadcasting Company sa Buanga at DYKA sa Catholic Media Network. Diyan po sa San Jose Antique. Nakuha po natin ang iba pang mga mensahe sa atin ngayong umaga. Tingnan po natin kung paano ano naman ang mga sumusunod. So 0921-571-6967. Good day. Pwede ko bang kasuhan ang humiram sa akin ng pera na di sumunod sa aming pinag-usapan? Sana ko dapat pumunta Atty. Batas. Maraming salamat po. 0921-571-6967. Sa ilalim po ng umiilan ng mga batas sa Kodigo Sibil at sa Revised Penal Code, ang aking pong sagot ay oo, pwede pong kasuhan yan pong taong humiram ng pera pero hindi na nagbabayad. Yan, okay? Unahin po na natin ang pagtalakay kung anong uri ng kaso. Yan. Kung umutang po yan, yung nangutang sa inyo pagkatapos walang cheque na pinirmahan, wala kayang o di kaya walang iprinenda na anumang ari-arian, yan po ay simpleng utang lamang. Yan. Dahil simpleng utang lamang, ang kaso po dyan ay kasong sibil. Anong tawag dyan? Sa wikang Ingles, collection of a sum of money. Yan po ay sinasabi ng Civil Code of the Philippines, collection of a sum of money. Yan po yung magiging demanda ninyo dyan sa taong nangutang sa inyo pero walang cheque at wala pong naiprendang ari-arian. Okay? Alright. Kasong sibil po yan at kung ang halaga ay hindi lalagpas ng 400,000 pesos, yan po sa MPC ipa-file sa Municipal Trial Court. Kung yan po ay lagpas ng 400,000 pesos, kung pwede po nyo idiretso na yan sa Regional Trial Court. Okay? Pero, kasong sibil, collection of a sum of money, paniningil ng pautang, ibig sabihin. Kung meron po siyang iprinenda at meron kayong kasunduan sa parendahan, sabihin, meron pong papel sa sanlaan, ang mangyayari po dyan, matahin po ninyo sa pamamagitan ng subasta, yan pong iprinendang ari-arian pag hindi nakakabayad yung nakakutang sa inyo. Yan. Kadalasan, dalawa po ang uri ng rematahan at depende po ito doon sa naisulat. Diyan sa kasunduan nyo sa pag-utangan na merong prenda. Yan, yung sanlaan yan. Kung naglagay po kayo ng bahagi ng inyong kasunduan na po pwedeng rematahin niya kahit hindi na dumadaan sa hukuman, na tinatawag po natin sa wikang Ingles na extrajudicial foreclosure of mortgage. Po pwede po ninyo na rematahin kagad dyan sa pamamagitan ng pagsusumite lamang ng petisyon sa sheriff. Yung sheriff na po, sa ex-officio sheriff, siya na po ang kikilos upang magtakda ng subasta. At sa subastang yan, pag walang ibang nag-interest na bumili ng ari-arian, kayo na po ang magiging highest bidder, kayong nagpautang doon po sa actual na halaga ng utang plus interest, plus penalties, plus attorney's fees, plus expenses of foreclosure, at lahat-lahat na ng iba pang ginastos nyo. Yan, ang tawag po dyan, extrajudicial foreclosure of mortgage. Ngayon, kung wala namang nakalagay na kung pwede nyo rematahin yan nang hindi na kayo dumidiretso sa hukuman, kailangan pong mag-file kayo ng kaso sa husgado. Tawag po dyan ay judicial foreclosure of mortgage. Okay? Alright. Yan po yung kung may prenda na ibinigay sa inyo at may dokumento ng prendahan sa pagkakautang. Ano ba iba? Kung merong cheque na ibinayad po sa inyo bilang kabayaran sa pagkakautang, dalawa naman po ang kaso na pwede nyo isampa. Kasong kriminal. Laban po dyan sa taong nakautang sa inyo pero nagpatalbog ng cheque. Ano po yung unang kaso? Kasong Batas Pambansa bilang 22. Violation of the Batas Pambansa bilang 22 law. Yan, may parusang pagkakabilang po yan ng 1 year. Kaya dapat idaan nyo muna sa barangay kung pareho kayo nakatira sa isang bayan o sa isang lungsod. Sa kabilang dako, pagka po yung cheque ay ibinayad sa inyo noong aktual na panahon na tinanggap niya yung perang inutang, meron pong kasong estafa yan. Opo, estafa. May parusang pagkakabilang ng mas mataas, 6 na taon pataas. Depende po sa halaga ng cheque na tumampok. Yan. Kaya lang, kailangan pong maliwanag Kailan ibinigay ang cheque? Ibinigay ang cheque nung panahong inutang po yung pera.
Halimbawa, ngayong araw na ito, habang ako'y napapakinggan nyo at napapanood ninyo, may umuutang sa inyo ng pera. Binigay ninyo yung pera, pagkatapos siya ay nag-issue ng cheque. Ngayon din, right now, simultaneously, kaso po niya hindi lamang BP22. Makakasuhan pa rin po niyo siya ng estafa sa ilalim ng Artikulo 315 ng Revised Penal Code of the Philippines. Ang tanong lamang dyan, kapatid, pagka na-demanda ko na siya ng BP22, pwede ko pa rin siyang sampahan ng kasong estafa? Sagot, opo. Wala pong pagbabawal sa inyo dyan. Okay? Alright, okay. Nasaan na si Kuya Sonny? Kuya Sonny, wala tayong oras? Ha? Wala tayong oras, Kuya Sonny? Tama nga. Si Kuya Sonny hindi kandidato. Kasama ni Kuya Bob de la Cruz. Nandiyan po tayo? Yan, okay. Alright. Now, wala kayo itatanong, Kuya Sonny? Wala naman daw. Sabi niya, magbabalita na lang ako, Batas Mauricio. Yan muna kabuhan ng ating paglilingkod. Napakarami po ng mga nag-text natin. Kaya lang siguro sa mga susunod na araw na lamang po natin tatalakayin. Ito po mga itinext nyo sa akin. Okay? Alright. Doon po sa mga bumabati, maraming salamat po sa inyo. At muli, dumako muna tayo sa ating Batas ng Diyos. Bago tayo magtapos, sabi po ng Mga Ngaral 3.1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Tunay nga po. Tunay nga po. Lahat ay may panahon, lahat may oras. At kung ating pong lilimiing mabuti yan, huwag sasayangin ang oras ninyo sa mundong ito. Okay? Magbigay ng papuri, pagsamba sa Panginoon sa lahat ng sandali ng ating buhay. Alright. Yan po ang kabuuan. Magpapasalamat muna tayo syempre kay Kuya Sonny, kay Kuya Bob de la Cruz, kay Station Manager Johnny Filomor. Salamat po sa patuloy ng pagbibigay daan sa kakampi mong batas sa DYRS Action Radio Catalogan. Salamat Father John Pebrero sa DYKA sa San Jose Antique. Salamat din po Pastor Eman Aquino sa DXAS Paris Broadcasting Company Campus, Zamboanga City. Salamat po sa cable television na ito. Sana ko ipapanood nyo ngayong araw na ito. Salamat kay Ginoong RJ2C dito po sa Batas Internet TV. Ilalim po ng ating internet website www.batasmedia.com. Muli ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Minsan pa, nananalangin ko. Sumati ng pagpapala, pagkalingat, pagmamahal, kapayapaan at proteksyon ng dakilang Diyos. Ngayon at pagpakailanman, at ako pa rin po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Minsan pa nagpapaalala, dito lamang sa DYMS Action Radio Catalogan, sa iba't ibang himpilan ng radyo, at sa cable TV at sa internet television, kakampi mo ang Batas. Mauping udto damong salamat.